Hi guys, welcome to my channel at kumusta kayo guys sa mga oras na napapakinggan ninyo ang ating audio video, no? So ang iyong relasyon ba ay nagiging complicated na? Yun bang tipong ginawa mo ng lahat, ginawa mo na yung lahat na makakaya mo para mapasaayos lamang ang iyong relasyon na meron ka ngayon, ngunit hindi pa rin ito umuubra. Yun bang tipo na kahit anong hirap, kahit anong pasakit na ang iyong nararanasan, ngunit pinipilit mo pa rin kayanin o tanggapin dahil sa mga kadahilanan na hindi mo basta-basta may give up ang relasyon na meron ka ngayon. So kung ganun ang klase ng relasyon meron ka ngayon, ay para sa iyo ang audio video nito. Kaya manatili ka dito at yan ang ating pag-uusapan sa ngayon na edisyon ng ating talakayan dito sa Soil. So yun bang tipo guys na kapag pumasok ka sa isang relasyon, although na wala namang perfect relationship, no? Andyan yung mga pagsubok. Andyan yung mga ma-encounter natin yung hindi pagkakaunawaan. Andyan din yung ma-encounter natin yung mga pagsubok, no? Andyan dun yung mga problema na kakaharapin natin o makakaharap natin sa isang relasyon, no? Kasi kapag walang pagsubok ang isang relasyon, matawag natin na parang walang challenges, no? Walang ka-thrill-thrill, kaya nga kasi nga wala pong pagsubok na nangyayari, no? So kumbaga parang sa niluto pa walang lasa, ano? Kapag walang pait o walang asin, so walang lasa. So hindi mo ma-feel ang isang relationship kapag walang mga problema, pagsubok ang nangyayari, no? Pero yun kung common na pagsubok at problema lamang, no? What if kung hindi na talaga basta-bastang pagsubok, no? Kung hindi na talaga basta-basta problema lang na dumarating, paano kung yun bang tipo na masakit na? Yun bang tipo na affected na yung mental health mo, affected na rin yung physical health mo, pati na rin yung iyong relasyon sa ibang tao ay naapektuhan na sa iyong kinakaharap ngayon na problema sa iyong relasyon. Yun bang matawag natin na hindi na talaga biro, no? Hindi na talaga simple na mga problema at pagsubok ang nangyayari sa iyong relationship. Bagay na matawag mo na ito na hindi healthy relationship, kundi ito ay isang toxic, quote and quote, toxic relationship. So kung ikaw ay nakaharap o ikaw ay may kinakaharap o kung ikaw ay nakaka-encounter ng isang toxic relationship, masaya ka pa ba? No? Masaya ka pa ba na magpatuloy sa isang relasyon na kung saan ay grabe na ang toxic, no? So alam naman natin na kapag sinabi natin toxic, mahirap, no? Mahirap.
Kaya wala ng saya, wala ng ah, kagalakan ang isang relasyon kapag ito ay toxic na at komplikado, no? Ano nga ba kasi ang matawag natin na isang toxic relationship or isang complicated relationship, no? So, yun bang tipo guys na ginawa mo na yung lahat. Sabi ko nga kanina, ang lahat na effort mo, ang lahat na makakaya mo para hindi lamang mapunta sa wala ang pinagpaguran mo na relasyon. No? Kasi kapag tayo ay pasok sa isang relasyon, karamihan sa atin na hindi natin ito basta-basta lang binabaliwala. Ito ay iniingatan natin, inaalagaan natin, especially kung meron na itong involved na mga anak. Let's say, kung kayo ay magjowa pa lamang, so andyan pa lang kayo sa first layer ng relasyon na meron kayo. What if kung kayo na ay nagsettle down, nagpakasal, nagkaanak, then doon pa lamang ninyo mararanasan ng isang problema na kung saan ay masasabi natin na parang kahit anong gawin mo, kahit anong ginawa mo na ay wala pa din, no? So, ang pagpapakasal at ang pag-settle down at pagkaroon ng mga anak at ng isang pamilya ay andyan ka na sa isang estado ng relasyon na kung saan ay ano na yan, kumbaga wala ng atrasan, no? Wala ng iwanan, wala ng siraan, no? Kailangan mo nang harapin kung ano man ang mangyari sa relasyon na meron ka ngayon, no? Kasi hindi lang kayong dalawa ang involved. Hindi lang kayo na dalawa ang emosyon ninyo ang involved dyan. Kundi, kung meron na kayong anak, siyempre involved din, no? Ang iyong anak, no? Involved din sila. Kasi bakit? Kapag kayo ay naghiwalay, siyempre mapoprostate din yung mga anak, no? Andyan din yung frustration ng mga anak ninyo kung kayo ay naghiwalay, no? So, ibig sabihin, meron ng involved na ibang damdamin, hindi lang kayo. So yun ang mga isinaalang-alang ng mag-asawa. No? Yun bang tipo na kahit ayaw na nila na magsama, kahit ayaw na nila sa kanilang relasyon dahil hindi sila magkakasundo, pilit pa rin nila na pinipigilan, no, ang pagsira ng pamilya na meron sila. Kasi isinaalang-alang nila ang damdamin or ang feelings ng kanilang mga anak. Okay lang sana kung dalawa lang kayo Kasi wala namang problema yun. Makaka-move on ka. Either you like it or not. Kapag ikaw ay humiwalay sa isang relasyon, pilitin mo pa rin na makapag-move on kasi yun ang dapat. What if nga kung meron na kayong mga anak? Kung sa inyo lang, okay lang. Kaso meron ng involved na mga anak. Paano naman kung iniiwasan yung magkahiwalay kasi alang-alang sa inyong mga anak? Paano naman kung pipilitin nyo rin na magsama at lagi kayong mag-away ng mag-away at nakikita ito ng inyong mga anak? Do you think na hindi ito naapektuhan ng inyong mga anak? See? Do you think na kapag nakikita ng mga anak ninyo na hindi kayo okay, hindi ito napoprostrate ang inyong
mga anak, no? Do you think na hindi sila apektado? Well, aminin naman natin at hindi, guys, ay kung nagkakaroon sa isang pamilya ng hindi pagkakaunawaan ay na dadamay din, no, ang mga anak natin o yung anak ninyo. So, ibig sabihin, kahit nagsasama pa kayo kung away bati, no, bangayan dito, bangayan sa umaga, sigawan sa tanghalian, patuhan sa hapunan. So, nakaka-frustrate din, no, para sa mga anak natin or sa anak natin, no? So, ano nga ba kasi ang dapat gawin, no? Kasi kung titignan mo, parehas lang naman silang affected. Kung maghiwalay kayo, affected sila dahil broken family na, no? Kung hindi naman kayo maghihiwalay, kung pilitin nyo naman na magsama pa din despite sa mga ganong klaseng sitwasyon ng inyong relasyon, ay apektado pa rin, no, ang inyong anak. Ano ba na talagang dapat gawin kasi? Well, sa akin is my opinion, no? I don't know kung agree kayo na nakikinig at nakaka-encounter sa ganitong klaseng sitwasyon. I don't know kung mag-agree kayo sa akin, no? Sa akin lang naman to. This is my personal opinion. Kung titignan mo na kahit anong pigil mo na masira ang isang relasyon, kung patuloy rin naman itong lumalala, no? Kung patuloy naman itong napupunta sa pagkakasira at nadadamay na pati yung sabi ko kanina, mental health mo, physical health mo, pati na yung mga bata ay apektado na rin. Para sa akin, siguro mas better na i-give up ko na lang, no? I-give up ko na lang ang relasyon na meron ako, no? Kasi kung patuloy ka pa sa ganyang klaseng relasyon, ay masasaktan ka lang. Then, hindi lang ikaw ang masaktan, kundi pati na rin yung partner mo. Do you think na ang pag-aaway ninyo, ang pag hindi ninyo pagkakasundo, ay okay lang sa kanya? Sigurado ako na parehas kayong may ayaw, no, sa aspeto na hindi kayo magkakasundo sa relasyon na meron kayo. So, pinipilit nyo pa rin magsama kasi alang-alang sa mga bata ay pinipilit nyo pa rin tiisin ang sakit na nararanasan ninyo sa tuwing hindi kayo magkakasundo. Mahirap sirain ang isang relasyon kapag lalo na meron na mga batang involved. Pero mas mahirap din na nagsasama kayo araw-araw na hindi rin naman kayo magkakasundo. So araw-araw na nasasaksihan ng mga bata yung bunga ng inyong hindi pagkakasundo, no? So, para sa akin, kung ginawa mo naman ang lahat para mapaayos sana
ang isang relasyon na meron ka, kung ginawa mo naman ang effort mo to the max para hindi lang masira ang relasyon na meron ka, pero despite sa ginawa mo ay wala pa din nangyari. Patuloy lang ito na sumisira or patuloy lang ito na lumalala ang hindi ninyo pagkakasundo. Siguro para sa akin, mas maganda na tapusin na lang. At least matapos na rin yung sakit na nararamdaman ninyo bawat isa. At least matapos na rin ang inyong mahirap na pinagdadaanan. Well, siguro sabihin ninyo, ang pagtapos sa isang relasyon ay isang pagtakas sa obligasyon. No? Well, hindi naman porke na tapusin mo ang isang relasyon ay tumakas ka na sa iyong obligasyon. Pwede naman na tapusin mo ang isang relasyon, ngunit kung meron kang dapat na gampanan na isang obligasyon, ay gampanan mo lang. No? Let's say, meron kang mga anak or meron kang anak. So, ginawa mo ng lahat para mapabuti ang inyong relasyon. Ang inyong relasyon, ginawa mo ng lahat para maging ayos lang, hindi lang kayo masira. Ngunit ang inyong damdamin ay talagang hindi na kaya. At yung mga pangyayari ay hindi na talaga sumasang-ayon para magsama, no, ang isang magkapareha. So, para sa akin, pwede naman na kung talagang hirap na ang bawat isa, siguro you need to make a decision na kung saan makapabuti ng lahat. Let's say, napag-isipan mo na wakasan ang isang toxic relationship na meron ka at meron kang anak. Pwede naman na kahit wala na kayo ay gampanan mo pa din ang obligasyon mo para sa anak mo. Depende yun sa pag-uusap. No? Depende yun sa pag-uusap ninyo. Kasi aanhin mo lang naman yung buong pamilya kung sa loob niya ay may lamat naman. No? Yun bang tipo na sa isang magbibigay ako ng isang example. Kunwari meron kang isang tasa ng kape. No? Intact siya, magagamit mo pa, pero sa loob niya may lamat na. No? So, ibig sabihin, buo siya, natitignan, pero meron siyang lamat. So, matawag mo ba yan na perfect tasa? Huh? Matawag mo ba yan na healthy tasa? Or maayos pa na tasa? Huh? Hindi, di ba? Kasi meron na itong lamat. Although nabuo siya, nagagamit mo, nagpa-function siya as tasa, pero meron siyang lamat. Or meron siyang crack. No? So, mahirap. Kasi ang lamat ay lumalaki. Ang crack ay may tendency na mabuwag. No? May tendency na mabasag. So, mahirap naman talaga i-give up ang isang relasyon, lalo na kapag yun ay nag-invest ka na ng maraming taon, maraming dekada. Mahirap i-give up ang ganitong klase sitwasyon. Plus padagdagan pa ng mga anak mo. Hirap talaga. Pero para sa akin I don't know sa'yo.
Kung ganun lang din naman ang klaseng relasyon meron ka, much better pa nga wakasan na lang. Kung bago kayo matulog, away, paggising, away na naman. Bago pumasok sa trabaho, away. To the point na nandun ka pa din sa trabaho, away pa rin. So, in short, wala nang katahimikan na ang inyong pagsasama. So, kung bago lang yan nangyayari sa'yo, then mag-spend ka ng time para maitama mo. Baka siguro nag-a-adjust lang kayo ng ugali bawat isa. Maybe nangangapa pa kayo sa mga kahinaan nyo or nangangapa pa kayo sa mga imperfect ninyo bawat isa. Well, masasabi natin na okay pa yun. What if dumaan ng years, dumaan na yung 5 years more, tapos ganoon pa rin ang nangyayari sa relasyon na yan. Well, sa palagay ko, kung ganyan palagi ang nangyayari, wala talagang pangyayari na mga well, depende sa inyo, sa iyo na nakikinig, depende sa iyo kung paano mo i-handle ang ganitong klaseng situation ng iyong relasyon. Pero sabi ko nga kanina, this is my personal opinion. Kung talagang masakit na, kung talagang marami ng apektado, kasi minsan sa pagsasama natin, kahit anong gawa natin na mapapaayos ang isang relasyon na meron tayo, ay yung panahon na minsan yung gumagawa ng pamamaraan para maipakita sa atin na oops, tama na, sobra na, no? So, yun, para sa akin, much better na wakasan na lang. At kung let's say maliit pa yung mga anak mo, darating din ang punto na lalaki sila at magkaroon sila ng pangunawa. Siyempre, magtanong sila someday sa iyo na bakit meron tayong broken family, no? So, doon mo sila kausapin at ipaliwanag na kung bakit nagkaroon kayo ng broken family. Isa naman magstay ka forever, wala rin namang katahimikan ang inyong pagsasama, no? Sa mata ng tao ay buo kayo, pero wala din, palagi rin naman away, bangayan, murahan, sigawan, no? Pagsasabihan ng mga masasakit na salita. So, do you think na nandiyan ka pa sa healthy relationship? Do you think na healthy pa ang iyong inyong pagsasama? Of course, hindi na. No? Kung bago pa lang nangyayari sa iyong relasyon yan, well, sabi ko nga, okay lang yan. Pwede ka pa mag-spend ng more time para baka mapaayos pa. Pero kung matagal na at the same pa rin, ang nangyayari everyday sa inyong pagsasama,
or sa inyong relasyon ay hindi na healthy yun. Baka dumating pa sa point na magpisikalan na kayo, then hindi na ninyo maiwasan ang mga mas matindi pang pangyayari, no? Na pagsisihan mo lang after, no? So, bago mangyari yan, you need to make a decision na sa tingin mo yun ang tama. Well, sabagay, depende naman sa atin, no? Sa bawat isa sa atin kung ano yung gagawin natin. Kasi sa akin nga, sabi ko kanina, this is my personal opinion. Pero kung ikaw ay talagang sa tingin mo, ang paghihiwalay ay hindi solusyon sa lahat. So then, go ahead. Go ahead. Mas mabuti. Pero kung sa tingin mo ay tama ako, then, pagbulay-bulayan mo. Kung ano nga ba ang dapat mong gawin sa iyo, relasyon na pinakaharap sa ngayon at sa mga nakaka-relate, no? Sa pinag-uusapan natin ngayon. Tignan mo kung tama nga ba na wakasan na lang ang relasyon na meron ka or magpatuloy ka pa, no? Well, kung ginawa mo naman ang lahat, ang buong lakas mo, ang lahat na effort mo, ginawa mo na para mapaganda lang, no? Or mapaayos lamang ang relasyon na meron ka mo na hindi pa rin ito nag-work out. Well, kung masira man ang iyong relasyon o kung maghiwalay man kayo, siguro wala ka ng kasalanan doon, no? Kasi hindi ka naman nagpabaya. Nag-spend ka naman ng more time para mapaayos sana. Nag-spend ka naman ng isang kadamakmak na pasensya para mapaayos lang sana. Bigay ka naman ng isang kadamakmak na pagpakumbaba para hindi lang masira ang relasyon na meron ka. Pero sa kabila ng mga ginawa mo ay wala pa rin nangyari, no? So, kung ganon ang pangyayari, siguro masira man ang relasyon na meron ka ngayon, ay masasabi mo sa sarili mo na hindi ka nagkulang. No? Masasabi mo sa sarili mo na wala kang kasalanan. No? Lilinawin ko lang, guys, hindi ko sinasabi na kapag may problema ang isang relasyon, ang solusyon is iwalay. No? Hindi ko sinasabi yun. Ang sinasabi ko na kung yun, sa kabila ng ginawa mo ay ganun pa rin at ganun ang isang relasyon ninyo na wala pa rin katahimikan, so bakit pa? Bakit pa magstay, no, sa ganyang klaseng relasyon? No? So, kung yung relasyon na meron ka ngayon, yung unti-unti na maging dahilan para malugmok ka, bakit mo hayaan na malugmok ka ng isang relasyon? No? May mga isinaalang-alang tayo sa ating relasyon na kung bakit hindi natin ito maiwanan agad-agad. Pero
Question is, sapat ba ang mga isinaalang-alang mo para mapaayos ang toxic na relasyon na meron ka? Okay. Well, iiwan ko sa inyo ang pagde-decide, no? Kung ikaw ay nakarelate sa pinag-uusapan natin ngayon, iiwan ko sa iyo ang pagde-decide sa relasyon na meron ka ngayon. Iiwan ko sa iyo ang pagdedesisyon sa toxic at komplikado na relasyon na meron ka ngayon. Pag-isipan mo. You need to stay or you need to end na sa isang relasyon na meron ka. So kung ikaw ay nakarelate sa ganitong klaseng topic, please like and subscribe to this channel. At kung gusto mo pang marinig, no, kung may kakilala ka na ganitong klaseng relationship meron siya, at gusto mo itong marinig niya, i-share mo ito sa kanya, no? Na sa ganoon ay makarinig din siya ng ating pinag-uusapan dito. So, muli, maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa muli.